what you say is what you get. Kung unsa imong maingon, unsa ang imong i-declare sa imong baba, o kung na imong makag-on, no? Duha ni siya, it's either ikaw ang mo-declare, ikaw ang musulti sa imong kaugalingon, or ikaw ang musulti sa imong isig na tao, either pamilya nimo, friend ba nimo, or kauban nimo sa trabaho. Ang example ana is kung naa kay kahadlok, kung naa kay kahadlok, naa kay worry, naa kay fear. Kung mauni ang imuhang iingon, unsa man ang mapatigbabaw sa ato kahadlok pod, di ba? Na may friend kauban ako sa trabaho, kani siya na tao is ay kani ka babae. Fearful na ano siya, kanang gamay na galing niya mga panghitabo sa iyaha. Overthinking na dayon. O, ang nangyari sa iyaha ay nakagat na niya ang iyahang lips. Siyempre, kung makagat niya ang imuhang lips, buburot pa na. Suswat yun siya, katulog, nung isa na lang niya ang lips, kung isa na lang siya. Pagkasunod, ugma, nihubag na. Nagbuol yun siya. Pagkasunod, ugma, nisabot, ugkahubag. Alam mo siya, Ma'am Che, dapat problema ba? Sama na. Ulit ba? Nihubag. Ya. Nausaon ba na mo? So, iana dun siya. Kung iana siya ng tao, magaway lang ang concern, grabe na ang iyang kahandong, ang iyang kakulbana. So, isa po na siya sa atong tanawunon sa atong sitwasyon. Very, siya, parang natin expression lang siya. Pero, kung the more na to siya iingon sa atong sarili, it will happen. Parang kung na ay tulong ang principles na akong i-remember. Ang una, principle number 1, words of fear can destroy you. So kung unsa itong akong ginakahadlukan, kung mauna akong pirmi, akong ibukan sa huna-huna o isulti, it will happen and it will destroy us. Kung unsa man ang nasa sitwasyon ninyo karon, kaya na ako ni, ay naa ang Ginoo nga maoy mo abang nako. So dili ka magpadala-dala sa kahadlok nako. Kung anang buntag ka lang, nag-worry na nagkagod. Anyway, worry is just part of our life. Dili na lang ko siya malikayan. Pero ang atong point, dili ka dapat lamunon sa ato ang fear. Nagikan na lang buntag, hapon magkabili, hapon magbuntag, nagsige na lang nagkahadlok. Wala dyan mangyari sa ato. But the moment na nakatay ibati niya kahadlok, bring to God and speak words sa kanang kahadlok. So, amen? So, ang point number 1, words of fear can destroy you. Okay? So, do not allow fear na makuha siya yung lamunon niya ang akong pinabuhin ni buong alaw na lang. Words of faith can save you. No? So, ang ulo, ang imong pag-oo, mauna. Pag-oo na ito, mauna ang makakluwas sa ato. Asa man, isa diyay ang focus sa atong pag-oo. Ang Ginoo, ang hindi mo tukuhan ang doktor, ay kami nga doktor ni makaayon ni sa ato. Ay kami siya, makatabang ni sa ato. Dili mao ang tao or anything in this world na mao'y sentro sa atong pag-oo. But we need first to focus ang atong pag-oo diha sa Ginoo. So that's the number 1 Ginoo Diyos ang object. Siya ang focus. Hindi siya object, hindi man bagay. Siya ang focus or siya ang sentro sa atong pag-oo. Then everything will just follow. So words of faith can save you. At command you, ikaw masakit ka, you will be healed in Jesus' name. Amen? Nananabukol, ikaw mabukol na at command you, you will be melted down in the name of Jesus. I speak healing. Amen? Kung wala kay gana magtrabaho, pagsunod pa lang mo sa trabaho, I declare, Lord, this office, there will be joy, there will be peace, there will be unity in Jesus' name. Pagsunod mo Capernaum, Lord, I declare, everyone will receive healing, body, soul, and spirit. Magkaon mo, Lord, I declare, kami ng pagkaon, it will nourish our body in Jesus' name. Amen. Hindi mo kakapal i-pray. I declare, Lord, kami ako kakapal, Lord, I speak healing in the
on words of faith can save you. But before you declare a word or faith, you have first to have put your faith in Jesus. Because hindi ka makadeclare of words diha sa inyong kinabuhi o sa ubang tao kung ikaw mismo wala kay faith sa atong Ginoo kay Jesus Christ. So that's why ang ingon, for it is by faith you have been saved. No? Tungod sa grasya sa Ginoo nga ikaw kaluwas pinaagi sa imong pag-oo dili sa imong maayong buhat. No, ayang ka naluwas. So every one of us, we need to secure usa ang atong pag-oo kay Jesus Christ. Hanong si Jesus Christ man? Si Jesus Christ, namatay siya para bayaran ang atong sala. Ang dugo niya na nag-agas dito sa cross, mao'y naghugas sa atong sala. Ginugong siya, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Kung ang kanan na nag-uwo kaniya, na ay kinabuhi walay katapusan. Amen? So all of us na naadring assured ba ka na nahanap ay kaluwasan? Amen. Assured ba ka na itasaylo na? Amen. Assured ba ka na kanan na naadring mahinagin? Amen. Assured ba ka that Jesus is our Lord and Savior? Amen. So kanan ni siya, pinaagi lamang sa atong pagbuo kay Jesus Christ. Kung ang atong pagbuo kay Jesus Christ, wala daw na ulang niya. Naa siya'y resulta. Dapat na ay ebidensya. What will be the evidence of our faith in Jesus Christ? It's our transformed lives. Naanay buhat na maayo, naanay kinabuhi na na-transform ang atong kinabuhi. We cannot say na naana kay salvation kung kita mismo wala kay nakita ng transformation sa atong kinabuhi. Because transformation, good works, is an evidence. Ebidensya na siya sa ato ang salvation. Amen? So, point number 4 or principle number 4, words of faith can save you. So, principle is words of faith can activate God's power. So, ang power ni God na-activate na. No, ibig sabihin sa activate, nag-work na siya. Because you declare it, then it will activate it. Amen? So, yun sa Proverbs 18:21. Tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, like power. No, the words that we declare, there is power. Mauna siya kung ang words na yung i-declare, puno sa pangatlo, tungkol sa itong sitwasyon, maudyo na ang tangkod, ang manginabuhin na ang puno ang pangatlo. But, if our words na kung i-declare is faith and life, then indeed, there is life in us. So, dahil mo picture. Ayan. So, asa diri akong sunod? Fear language or faith language. So, from now on, himuon ako ka lifestyle. Sa mga lifestyle, kanang way of life na nako ba? Ang atong language, it should be faith, not fear. So, na lang yun. Imagine ko ba na ang fear language? But when we say faith language, inani akong sitwasyon karon, nakoy barta, nakoy sakit. But I know God will do miracles in my life. That is faith language. Nanuya ko pa mo, but God will sustain me. That is your faith language. Amen? So karon, kung sama na akong summary, let your life should be shaped by the language of faith. No? Ang atong kinabuhi, ang lifestyle nato should be a language of faith. Amen? Ang imong tinulungan unong sa pagtuo. Amen? So, kung mauni ang atong lifestyle, asa dapat makuha kong source? Sa pulong sa Ginoo. Okay? So, mauna siya always ang ginaingon sa among boss, malapagdiya sa LXD. Ang hindi nagbabasa ng Bible, logi. Kasi ang Bible, ang pulong sa Ginoo, mauna siya ang gym. Di ba
ako. Ang Bible, mauna siya ang muscle na ko, para ang faith na ko, ay mauna siya ang tulong sa Panginoon. Okay? So every day, seek the Word of God, prayer, fellowship, fellowship din ako, and witnessing. O sa manang witnessing, i-share din ko sa inyo ang kauban, ang ayos sa Panginoon, that is witnessing na. Okay? Then, our faith will grow and grow. At eventually, hindi na makakabantay ang ating language is full of